umagang sumainyo at narito na naman po tayo sa Ang Sabi ni Daddy, ang kwento ng mga buhay mula noon, ngayon at sa hinaharap. Narito po tayo para pag-usapan ng nangyari sa akin na 2 araw na hindi po ako nakapag-vlog dahil inatake po ako ng anxiety, panic attack at depression. Yan po ay matagal ko na po sakit at napakahirap po na magpahulog sa mga ganyang klaseng karamdaman. Mahirap pong takasan, kailangan po labanan, talagang kailangan po lumaban dahil ang hirap pong iayos ang sitwasyon na yung mga sitwasyon po na talagang nagpahulog ka na sa anxiety mo. Mahirap na po lumabas o umahon. Ngayon po, i-share ko po sa inyo kung paano yung mga nararamdaman ko, yung simptomas. Isa na po dyan yung, kung mapapansin nyo pag nagbablog ako, yung pong aligaga ako o palingon-lingon, distracted. Isa lang po yan sa minor na pinagdadaanan ko pag nakakaranas po ako ng anxiety. Ngayon, ano po ba ang mga nararamdaman ko na talagang minsan hindi ko malaman kung paano ko i-handle, o alam ko naman matagal ko na sakit at matagal ko nang pinagdadaanan, pero ang hirap pa rin pong i-handle o ang hirap pa rin mong takasan. Ako po ay ang taong introvert. Mas gusto ko po yung nag-iisa. Pero yung pag-iisa ko hindi po masyadong maganda eh. Tapos napunta po ako sa linya ng entertainment. Naging bokalista po ako ng banda na kailangan sanayin mo yung sarili mo sa pagiging extrovert. Oo. Sanayin mo yung sarili mo sa pakikisalamuha sa maraming tao. Napakahirap po mga kaibigan na may dinaranas na ganitong karamdaman dahil minsan akala nyo po mamamatay na kayo eh. Minsan po talagang yung kabog ng dibdib nyo talagang hindi nyo na mapigilan, o yung pag-alala. Marating po sa punto na parang gusto nyo nang sumuko pero hindi dapat kasi may anak ako, at saka po talagang nalulungkot ako dahil yung mga nangyari sa mga sitwasyon sa mga nakaraan, lalo na yung mga bagay na nangyari sa akin nung mula kabataan na dinala ko hanggang ngayon. I-share ko po yan sa inyo pagdating ng tamang panahon o tamang oras. Ngayon po, pag-usapan po natin kung ano yung mga nararamdaman. Ngayon po, ang nararamdaman ko po parang inililipad ng hangin. Nakatutok ka sa TV. Pero ang totoo po niyan, wala pong focus o hindi po nakafocus yung attention nyo o yung sa pinanonood nyo. Kahit na anong ganda ng pinanonood nyo sa TV ay hindi nyo po ma-absorb o hindi nyo talaga malaman kung ano yung pinanonood nyo. Pangalawa po, aligaga ka, balisa. Hindi nyo po alam kung bakit kayo balisa, paikot-ikot, nalulungkot. Parang pakiramdam nyo may darating na dilubyo. Parang pakiramdam nyo lagi kayong takot na takot. Ang hirap po ng mga sitwasyon na ganyan, lalo na pag pinipilit mong takasan o alisin yung mga medication mo. Nag-e-experiment ka minsan pero hindi mo na makaya kasi nahulog ka na, at saka talaga pong nahook ka na sa mga gamot na ginawa mo maintenance. Talagang ang hirap po.
napakahirap. Ngayon po, sasabi pa po yung sakit ko na Parkinson pag lumipas na po yung gamot. Ang hirap pong i-handle. Actually po, mahirap pong i-embrace o mahirap pong tanggapin kung bakit ka nagkasakit ng gano'n. Talaga lang po talagang kailangan mo lumaban. Meron mga times po na pag naglalakad ka, parang wala kang lakas o wala ka talagang lakas. At saka meron po mga times na talaga pong yung katawan nyo parang papel na konting hangin lang ililipad na. At saka po yung balance nyo, yung pagtayo nyo, talagang walang kabalanse-balanse, talagang matutumba ka o gusto mong umupo. Ngayon kaya lang po ako nagkakaganito o maayos po yung galaw ko kasi tumalab na po yung gamot, pero 2 hours lang po yun. Ang hirap po, minsan ipakikita ko sa inyo kung paano ako naghihirap sa sitwasyon ko. Pero kailangan talaga na tatagan ko ang loob ko dahil wala naman po akong masasandalan, dahil wala rin po akong mga kaibigan dito ng mga nagtatrabaho po sila. Wala po akong matatawagan ng tulong kundi ang Panginoon Diyos. Talagang siya lang po ang dapat nating asahan sa pagdating sa mga pagkakataong ito. May mga pagkakataon pa po na ang hirap mong pumihit o ang hirap mong gumawa ng tulog para kang manok na mangingitlog. Pag matutulog ka, ang hirap ipwesto ng katawan dahil wala kang lakas eh. Wala kang kalakas-lakas para igalaw mo yung posisyon. Igalaw mo yung posisyon mo sa mga tamang posisyon para makatulog ka. Kailangan lang natin talaga na magdasal at sana'y mairaos sa yung isang araw na sa dinami-dami ng mga araw kailangan natin na ipagpasalamat sa Diyos na buhay pa tayo. Nahihirapan na rin po ako sa pagbabasa at pag-iisip, lalo na pag may gagawin ka, sabay-sabay po nagpapanik ako. Hindi ko po maiwasan na magpanik o sabi nga ng sister ko, ayan, nag-iisip ka na naman, nagmamadali ka na naman. Alam niya alam niya pag inaatake ako. Kasi nangalan malakas ang loob nun at saka yung suporta niya sa akin at saka sa pamilya, sa aming magkakapatid. Talagang napakalakas ng support system ng binibigay ng aking sister. Ang hirap po na sa mga pagkakataong ito talagang kailangan mong makatulog dahil lanta-lanta ka po pag hindi po ako nakatulog, lanta-lanta po. Ganyan po yung tsaka nanlalabo yung mata mo kahit wala ka naman depresya sa mata. Pero meron naman siguro akong depresya kasi yung isa ko pong mata parang lumuluwa kasi po hindi na po kinakaya nitong salamin ko yung tamang grado siguro na sa pagbabasa, kaya po medyo lumuluwa po at saka talaga namayat po ako. Ang lakas po napakalakas po mga kaibigan ng pag-iisip, makapamayat. Ang lakas po, naubos na po lahat ng ng tabako. Ayaw ko nung wala akong taba. Pero mahirap po kasi humpak yung mukha nyo Talagang mamamayat po kayo kay isip. Papangit kayo. Kaya tingnan nyo ako, pogi lang ako pag malayo. Pero pag malapit na pangit. Pero hindi yun importante. Importante naman yung ating makapag-share tayo ng ating mga kwento ng buhay natin, yung dinaranas natin dito sa Japan saka sa ibang mundo. Kwento lang po ng isang kagaya nyo na isang simpleng tao.
Ang hirap mong isipin na sa isang iglap mawawala na lang yung mga pangarap mo sa buhay. Pero kailangan huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kailangan sa bawat buhay o sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay ay may pag-asa. Kailangan po huwag tayong tumigil sa pagdarasal at pagtawag sa Diyos. Lalo na po sa mga kagaya ko na nalugmok na sa anxiety. Napakahirap po. Kung mararamdaman nyo po yan, yung talagang grabe na yung anxiety pinagdaraanan nyo. At saka depression. Napakahirap pong lutasin o mahirap na pong labasan. At mahirap na pong kumawala. Talagang kailangan labanan lang ng labanan. Araw-araw. Po, may papayo lang po ni Daddy, huwag po kayong gagaya sa akin. Kailangan po, deadmahin nyo na agad. Mag-isip po tayo ng mga positive thoughts. Alisin po natin ang negativity. Payo ko lang po yan kasi naranasan ko. Mahirap pong kumawala. Kaya sana po, huwag nyo danasin yung mga bagay na yan. Pag dinanas nyo po yan, pilitin yung kalimutan o pilitin yung lumabas kayo ng bahay. Magpahangin kayo. Pilitin yung huwag dumapo sa inyo yung mga ganitong sakit na kagaya ng sakit ko. Dahil ang maipapayo ko po talagang napakahirap po at kailangan nating maging matatag. Dahil apektado po ang katawan nyo. Katawan nyo po ang tinitira. Hindi nyo po alam, wala kayong sakit. Ako po healthy, may medical ko lang. Wala pong sakit na nakita sa akin. Ang sakit ko po ay sobrang overthinking po ako. Masyado ko pong ina-advance ang sarili ko na hindi ko mai-relax ang sarili ko. Hindi ko po i-relax o hindi ko makalma ang sarili ko. Pagdating sa mga bagay na may gagawin ka, iniisip mo mahirap. Hindi ka makapag-isip. Hindi mo alam kung paano gagawin. Kinakabahan ka na, nagkakaroon ka na ng panic attack. Kaya wag niyo pong gagawin yan mga kaibigan. Kailangan niyo pong lumaban. Wag po kayong tutulad sa akin. Kaya sana po may natutunan kayo o may na-share ako para hindi niyo po maranasan yung mga ganitong bagay na nagpahirap sa akin o nagpapahirap sa akin hanggang sa kasalukuyan. Kailangan po laging maayos kayo at handang sumubok sa mga problema. Pin pala mga problema. Kailangan natin na tatagan ang sarili natin dahil wag po tayong selfish. Kailangan po nating magkaroon ng mga kaibigan o magkaroon po tayo sa pamilya. Isabihin niyo po sa pamilya o kausapin niyo ang pamilya. Kahit na po mahirap kasi sa sitwasyon ko po parang ayoko na may kausap, ayoko ng negativity, ayoko ng pag-uusapan ng mga bagay na hindi maganda o tinatamad akong sumagot pag kinakausap ako kasi napaparanoid po ako. Ayan pong sakit na talagang dumapo sa akin, hindi lang po ngayon kasi matagal na po to kasi nangyari po sa akin to nung maliit pa ako dahil po sa dami ng mga problema dumating sa buhay ko. Kaya po payo ko po sa mga magulang dyan, huwag nyo pong hayaan na magkaroon ng anxiety o depression ng inyong mga anak dahil napakahirap po. Mga sakit na kagaya ko, kailangan po ng support system ng pamilya. Sana po gabayan yung mga taong may ganitong karamdaman dahil yung iba po na ako po hindi po pupunta sa punto magpapakamatay ako. Hindi po. Dahil iniisip ko po ang anak ko. Kung hindi man, hindi rin talaga pupunta sa ganung sitwasyon dahil kasalanan po sa Diyos ang magpakamatay. Ayan po, kaya sana maging maayos ang lahat sa inyo at sana malutas man ang inyong problema at sana palipasin nyo ito at ito'y lilipas din po. Lumilipas naman po itong sakit ko kaya lang minsan po talagang pasumpong-sumpong at pag sumumpong po grabe. Kaya talagang hindi ko po makontrol. Kaya mga kaibigan, sana po magkaroon kayo na lagi ng kausap
at magkaroon kayo ng goal na sabi ko nga sa 2024, yun ang New Year's resolution ko na kailangan labanan ko at alisin ko na itong mga anxiety, depression at panic attack na to. Kaya lang medyo nahihirapan po ako kasi ang mga problema po talagang dumarating. Kaya hindi nyo maiiwasan po yung dumating sa buhay ng tao. Kaya sana sa mga taong may ganitong karamdaman, magpakatatag po tayo. Kaya ayan po mga kaibigan, maging masaya lang po tayo at huwag tayong makalimot sa Panginoon Diyos na tumawag sa Kanya lagi. Lalo na pag matutulog tayo at bago tayo gumising, magpasalamat po tayo sa kanila. At nais ko pong sabihin sa inyo na masaganang buhay ang sumainyo. At sana po ay laging malusog ang inyong pamilya dahil ito po ay kayamanan natin na hindi mapapantayan ng salapi o hindi mababayaran ng pera. At ang kailangan po ay ang pagmamahal o mahalin natin ang sarili natin dahil hindi lang tayo nag-iisa, wag po tayong selfish. Kailangan po tayo ng ating mga kaibigan, kailangan po tayo ng mga kapatid o mga magulang o anak. Kaya kung magiging mahina po tayo, panghihinaan tayo ng loob, mas magiging mahina rin po sila, lalo na sa mga kagaya kong single dad na dumaranas ng ganitong sitwasyon. Paano po mga kaibigan, maraming salamat po sa pakikinig at sa lahat po ng mga nagbe-views ng channel ko. Malaking pong pasasalamat kahit po hindi ko po inaasahan sumikat o hindi ko po alam po hanggang kailan ako makakapag-vlog. Gusto ko lang po mag-share ng mga buhay na nangyayari sa ating paligid, sa aking buhay. At yan po yung mangyayari sa mga susunod kong vlog. Kaya sana po mag-iingat kayo at sana po ay huwag po tayong padala sa mga stress. Paulit-ulit na ako. Kailangan po nating maging matatag dahil iisa lang po ang buhay. Sabi nga ng mga kaibigan ko tsaka ng kapatid ko, kuya, isa lang ang buhay natin. Kailangan natin maging masaya o gawin na natin maging masaya ang buhay natin. Tama naman yun. You'll only live once. Kaya kailangan natin maging masaya. At ako pinipilit kong maging masaya sa piling ng aking anak at saka ng aking kapatid. Wala man tayong sapat na kayamanan o wala man tayong partner, kailangan natin maging masaya sa bawat araw na tayo ay buhay pa. That's it. Ito po ang sabi ni Daddy. Sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-share pag nakakaranas kayo ng mga ganitong sitwasyon. Dahil gusto ko lang po magkaroon ng maraming kaibigan dahil ito lang po ang paraan dahil hindi ko naman pumahanap dito dahil mahirap po mang-istorbo ng mga tao rito. Yung mga nagva-vlog po at saka yung mga subscriber ko na laging nakaalalay sa akin, maraming salamat po. Kahit nakokonti pa po kayo, tinetreasure ko po yung mga bagay na ginagawa niyo. Pasasalamat at pagpapa-shoutout. Kaya sana po lagi kayong nasa maayos na pagkakataon. So that's it. More vlogs po. Kaya sana po magkita-kita tayo uli. Hanggang sa muli. Bye-bye.